Ngayong taon ng yubileo, tayo ay inaanyayahang maglakbay ng puno ng pag-asa. Sa kabila ng maraming pinagdaraanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay mayroong silahis ng liwanag. Pangako ng isang bagong bukas na maayos, mas kaaya-aya. Kasama ang Batang Minor TV Creative Team, ating pagnilayan sa lubhang banal na mga araw ng linggong ito, ang pakikilakbay ni Jesus sa atin upang magbigay ng pag-asa. Pag-asang magbibigay ng lakas sa atin upang patuloy na hangaring gumising bawat umaga ng may sigla upang mapagpatuloy muli sa kabila ng mga pagkabigo. Magbibigay ng lakas ng loob upang hindi pagapi sa takot o pag-iisa. Dahil hindi naman talaga tayo nag-iisa. Dahil kasama natin si Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ngayong Sabado Santo, ating pakinggan at pagnilayan ang pagbabahagi ng ating kapatid sa pananampalataya na si Brother Chito Sawit ng Diocese ng Malolos. Ang tema ng kanyang pagninilay ay Jesus, karamay sa bawat sandali sa habang panahon. Jesus, karamay sa paglalakbay sa buhay, karamay sa bawat sandali, sa habang panahon. Sa ating paglalakbay sa buhay, napakahalaga na mayroon tayong kasama. No man is an island, ika nga. Kailangan natin ng makakatuwang at makakasama sa paglalakbay. Someone whom we can walk with in our life's journey. Napakahalaga ng larawan ng salitang o mga salitang walking with na ito sa Biblia. Sa ating pagtahak sa tamang landas, mahalagang may kasama tayong tamang tao na hindi tayo iiwanan at hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Sa paghahanap halimbawa ng mapapangasawa, mahalaga na ang mapapangasawa ay iyong taong nakakaintindi sa atin, na hindi tayo iiwan sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, na siyang laging hahawak sa ating kamay anuman ang mangyari. Sa buhay ng mga Israelita ay nakita natin ang pagsama ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ito ay nakita natin sa anyong haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. Sinamahan ni Yahweh ang mga Israelita sa disyerto sa loob ng 40 taon. Bagamat sila ay hindi naging tapat sa Kanya, ang Diyos ay nanatiling tapat. Nawalan ang mga tao ng tiwala at hindi na kontento sa biyaya ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Subalit, si Yahweh ay nanatiling lagi nilang kasama. Ang Diyos ay laging sasama sa atin, anuman ang mangyari. Talikuran man natin siya, ay mananatili siyang tapat sa atin at maghihintay sa ating pagbabalik.
Sa bagong tipan ay gayon din ang ipinamalas ng Diyos sa atin. Ipinakita niya na bagamat tayo ay makasalanan, ay handa niyang isugo o isinugo nga ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Gayon na lamang ang dakilang pagmamahal ng Diyos, kaya't isinugo niya ang kanyang buugtong na anak. Tayo ay mapapalad. Tayo ay mapalad na may Diyos na handang hanapin ang sinumang nawawala o naliligaw. Kaya nga't mayroon tayong parabola ng nawawalang tupa, nawawalang salapi, o nawalang anak, o yung tinatawag nating alibughang anak. Iiwanan ng pastol ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Sa bawat sandali ng ating buhay ay laging nasa tabi natin ang Panginoon. Sa mga manlalakbay ng pag-asa, mahalagang makita natin na ang mga problema at pagdurusang pinagdaraanan natin ay pagkakataon upang lalong umigting ang ating pag-asa, pananampalataya at pagmamahal. Kahit si San Pablo ay nagsabi ng kahalagahan ng pagdurusa o mga problema sa buhay, ang mga pagsubok ay magdadala ng katatagan na siyang magbubuo sa ating pagkatao at siya namang magpapatatag ng ating pag-asa. Ang tiwala at pag-asa natin ay nakasalig sa Diyos at hindi lamang sa sarili nating lakas. In weakness, power reaches perfection, sabi nga ni San Pablo. Sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay na walang inaasahan, kundi ang Diyos, ay mas lalo silang kumakapit sa Diyos at lalong tumitibay ang kanilang pananalig, pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Sa buhay ko ngayon ay madalas kong nababalikan kung sino ako noon at kung ano ang mga kinaharap kong pagsubok. Hindi ako magiging ano o sino ako ngayon kundi dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Lahat ay biyaya mula sa Diyos at sa panahon ng kahinaan ay doon naman makikita ang tunay na kalakasan. Sapagkat sa Diyos nagmumula ang lakas na tinataglay. Sa aking mga pinagdaanang pagsubok sa pag-aaral at pagiging guro sa pamantasan ng Santo Tomas, walang ibang nagiging gabay at karamay kundi si Kristo. Sa kalagayan ng mundo, ng ating bansa, kung susuriin ay lubhang napakadaming problema. Sakuna na dulot ng kalikasan tulad ng bagyo at lindol. Marami ding problema na sanhi ng kasakiman ng tao at ng kasalanan tulad ng mga nangyayaring giyera. Subalit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang lahat ay lilipas, subalit ang Diyos ay mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ay mananatili. Ang pag-asa ay hindi nagdadala ng kabiguan, bagamat minsan ang laban ay parabang hindi ayon sa inaasahan. Subalit sa taong na may pag-asa para sa kanya, sa Diyos laging may tagumpay. Hindi natatapos ang pagsubok sa pamilya, sa pamayanan, sa trabaho. Ang mga ito ay lagi nating kinakaharap. Hindi nagdudulot ng pagkabigo ang pag-asa sapagkat binibigyan tayo ng ating karamay. Ibinibigay ito ng Espiritu Santo na siyang nagpapatatag sa atin at nagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa habang panahon, ang Diyos ay kapiling natin. Ang mga unang Kristiyano nga ay naging martir at naging saksi sa ating pananampalataya ay umasa sa tunay na kaligtasan. Ang kanilang pag-asa ay sa buhay na walang hanggan na hindi kayang gapiin ng kamatayan.
Sa panahon ito ng Sabado de Gloria ay napupuno ng katahimikan ang mundo sapagkat ang katawan ng Panginoon ay inihimlay at inilaga sa libingang madilim na binabalot ng kalungkutan. Subalit ang kalungkutan at kadilimang ito ay dapat pagdaanan. Alam ng mga alagad lalo higit ng ating inang si Maria na si Kristo ay may dalang pag-asa. Pag-asa na dadalhin niya ang tunay na liwanag. Pagkatapos ng pagkamatay ay ang pagkabuhay ng Panginoon. Sa habang panahon, si Kristo ang ating karamay. Sa paglalakbay sa mundong ibabaw, ang hahantungan ay walang iba kundi si Kristo na namatay at muling nabuhay. Lalo sana nating paigtingin ang ating pag-asa tulad ni Maria na nanatili sa paanan ng krus. Buo ang pag-asa. Alam niya na hindi sa krus matatapos ang buhay ng kanyang anak na si Hesukristo. Si Jesus ang karamay sa bawat sandali sa habang panahon.